Ano tayo? Parang naiwanan ko yata ang cellphone ko. Saan ko nalagay? Saan mo nalagay? Doon muna kami ha. Siya mo lang. Pasok na. Porter? Kalau ada sudah, badan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Binabati ko kayo mga mahal na kababayan ko ng babae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat ito? Marami kami sala na kayo ay patnubayan sa matuwid na landas, sa landas na ating minimitin sa kabilang buhay. Ano ba ang landas na minimitin natin sa kabilang buhay? Paraiso o inferno? Kasi dalawa lang, di ba? Naniniwala ba kayo dito? Sa kabilang buhay, yung sa araw ng pag-upo, may paraiso at may inferno? Lahat ay naniniwala, di ba? Muslim, Kristiyano, naniniwala tayo dito. At siguro lahat tayo dito, walang gusto sa atin ng inferno, di ba? Lahat tayo gusto ng paraiso. Kaya ito yung pag-uusapan dito, kapatid, paano tayo makakapasok sa paraiso? Kasi lahat tayo naghahangad dito eh. Naghahangad tayo ng kabutihan sa ating sarili, lalo sa kabilang buhay. Dahil nakakatakot ang inferno, di ba? Nakakatakot ang apoy. Dito pa lang sa mundo, takot na tayo yung idalang yung kamay natin sa kandila lang, masakit, di ba? Paano pa yung naglalagablad na apoy sa kabilang buhay? Kaya, mismo si Hesus Kristo, kilala ba si Hesus Kristo? Jesus Christ, kilala niyo po? Si Jesus Christ, nagsabi siya sa Biblia, tinanong siya ng kanyang mga disipulo, mabuting guro, paano ba kami magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Tama, kaligtasan. Paano ba nagtatanong yung mga disipulo, yung mga kasama ni Jesus Christ, paano ba kami maliligtas? Magkaroon kami ng eternal life sa kamilang buhay. Ano ang sagot ni Jesus Kristo? Pakinggan natin mabuti kapag kasi yung sinagot ni Jesus Kristo, yun yung daan para makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Ito yung mababasa sa Juan 17:3 sa Biblia, John 17:3. Kanyang sinabi, ito ang buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ni Jesus Kristo. Ito ang buhay na walang hanggan. Paano daw? Sabi niya, ang makilala kanila, ikaw ang tanging nag-iisang Diyos. Ano daw ang sabi ni Jesus Kristo? Paano tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang makilala daw natin. Ang kilalanin natin ang nag-iisang tunay na Diyos. Itinuro niya sa taas. Yun yung kaligtasan, kapatid. Kaya ito namin ngayon, hangad namin nagpakilala namin sa inyo kung sino yung nag-iisang Diyos na ito. Dahil yun ang kaligtasan eh. Sabi ni Kristo. At sabi ni Jesus Kristo, at ako si Jesus Kristo na kanyang sugo. Tama si brother, sugo. Bibigyan na si brother ng regalo. Yung hitap lang. Ano gusto mo? Ay, hindi joke. Mamaya na yan. Pero malaking privilege. Yan, kamusta yun yan? Pinakilala ni Jesus Christ na siya ay isang sugo. Ano ba ang sugo? Tama si brother, propeta. Propeta. Kaya sa Islam, kapatid, hindi kami matatawag na tunay na Muslim, maging sa sarili ko, kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Kung hindi kami maniniwala na siya ay isang dakilang propeta, dakilang sugo, dakilang mensahero. Yun ang paniniwala namin kay Jesus Christ. Propeta at sugo siya. Kaya, isa siya sa tinatawag na daan para tayo maligtas. Sumunod tayo sa Kanya. Paniwalaan natin kung ano ang sinabi ni Kristo sa Kanyang sarili bilang isang propeta. Kaya kami mga kapatid, hindi kami matatawag na Muslim, tunay na Muslim, unless na maniwala kami, magmamahal kami kay Jesus, sundin namin siya, kung paano yung pamaraan ng pagdarasal niya, gagawin namin. Kasi si Jesus Christ, ayon sa Biblia, sa Mateo, siya nagdarasal. Saan? Sa bundok ng Getsemani, di ba? Anong ginawa niya? Paano siya magdarasal? Sumasayaw ba siya? Numunuhod ba siya? Siya ba ay umiindak? Kumakaway? Hindi. Mababasa natin si Mateo 4, Mateo 26, talatang 39, siya ay lumako pa rin sa bundok ng Getsemani. Anong ginawa ni Kristo? Siya ay nagpapatira pa sa lupa. Ganito si Jesus Christ, kapatid, magdarasal. Nagpapatira pa sa lupa. Yung kanyang noo, bahagi ng kanyang mata sa parte ng katawan, ay kanyang ibinaba sa lupa.
bilang pagpakumbaba sa kanyang dakilang tagapaglikha. Kaya kung kami mga Muslim, pag magdadasal mga kapatid, nakikita namin ninyo kami ay sumusubasog sa lupa kapag nagdarasal. Bilang pagsunod kay Hesus Kristo. Hindi lang kay Jesus, maging si Moises, maging si Abraham, ang mga propeta ayon sa Biblia, sila ay nagpapatira pa sa lupa kung magdarasal. Yun ang ginagawa namin kapatid ng mga Muslim kasi hindi po tatanggapin ng Diyos yung ating panalangin hanggat hindi tayo sumunod sa kanyang gusto na naaayon sa itinuro ng lahat ng mga propeta kung paano magdarasal. Kaya sinasabi ng mga Muslim, mga Muslim pag nagdarasal, patuwad-tuwad. Oo, tumutuwad-tuwad kami, nagpapatira pa kami bilang pagsunod sa dakilang propeta, especially kay Jesus Christ, mga kababayan. Ngayon, si Jesus Christ, pinaniniwalaan din namin ng mga Muslim na siya ay gumawa ng milagro. Tama po, di ba? Na nagpapalakad siya ng lumpo. Naniniwala kami. Nakalagay po sa loob ng Quran na si Jesus Christ ay nagpapadilat ng bulag, na si Jesus Kristo ay nagpabumuhay ng patay. Di ba po? Nasa Biblia yan? Nandun po na sa loob ng Quran. Siya ay gumawa ng mga kapablagan, milagro. Pinaniwalaan namin yan. At meron pa sa loob ng Quran na wala sa Biblia na siya ay dumakot ng putik at kanya ito hinulman ng parang ibon at hinihipan niya. Pag-ihip doon sa putik na nagsurang ibon, ay lumipad yung totoong ibon. Nasa loob ng Quran po yung mga mahal na kapatid, kababayan. Naniniwala kami yan. Lamang, yung mga milagrong ginawa ni Jesu Kristo, hindi po sa kanyang saganang sarili. Kasi mismo sa inyo din sa Biblia, dahil yung Kristiyano pa ako nagbabasa-basa ng mga Bible, ay napatunayan ko doon na si Kristo nagsabi sa Mateo, sa Juan, sabi niya, ang lahat ng mga ito ay hindi saganang akin. Bagkus ang mga ito ay nagmula sa Diyos na siyang nagsugo sa akin. Sumalinaw po na si Jesus Christ, nakagawa siya ng mga milagro, hindi saganang kanya. Bagkus nagmula sa Diyos, sa kataas-taasan, na nagsugo sa Kanya. At bukod pa doon mga mahal na kababayan, naniniwala rin kami mga Muslim na si Birheng Maria ay isang birhen na babae. Kaya tinatawag din namin siyang Virgin Mary. Birheng Maria kasi bakit? Walang lalaking sumaling sa Kanya, walang lalaking nakasaling sa Kanya. No? Walang gumalaw sa Kanya, puro siya ay nagdalang tao kay Hesus Kristo. Naniniwala kami doon. Nakalagay din sa loob ng Quran yan. No? Na kung saan ang pagbubuntis ni Birheng Maria, mga kababayan, ito ay kagustuhan lamang ng Diyos. Ito ay kagustuhan ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, na si Birheng Maria ay magdadalang tao, na walang lalaking na mamagitan dito. Walang lalaking nagalaw kay Birheng Maria. Kaya nga, kung ang malaking dahilan ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, na kung saan tinawag si Jesus Christ na anak ng Diyos kasi walang sumiping kay Maria na nabuntis si Birheng Maria, dahil yun ang malaking dahilan kung bakit tinatawag ng anak ng Diyos si Jesus Christ. Sa Islam, kapatid, tuwiran namin tinalikdan bilang mga Muslim paniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi po kami naniniwala dyan. Bakit? Kasi po, malinaw po na nakasaad sa banal na Quran na si Birheng Maria, siya ay nagbuntis na walang gumalaw sa kanya, na kung saan nagbuntis siya sa kagustuhan lamang ng Panginoong Diyos na ang Panginoong Allah. Kaya nga, ang kahalintulad ng pagkakalikha kay Jesus Christ mula sa sinapunan ni Birheng Maria, sabi ng Panginoong Diyos ang Allah sa Quran, sabi niya, Inna matala Isa indallah khamatali Adam. Ang kahalintulad daw ng pagkakalikha kay Jesus Christ sa paningin ng Diyos ay katulad kay Adam. Kilala niyo si Adam? Si Adam, meron bang nanay tatay? May magulang ba? Wala. Kaya sabi ng Panginoon Diyos ang Allah, na nilikha si Adam mula sa alikabok. Malakaw min turab. Nilikha siya sa turab. Ang turab yung alikabok. Di po po? Turab. Tumakalalahu kun fayakun. At nagwika ang Diyos, ang Allah, na mangyayari at nangyari nga. Nagiging tao si Adam, di ba? Tanong ko sa inyo mga mahal na kababayan, meron bang imposible sa Diyos? Lahat ng kanyang nanaisin nangyayari. Isang, lang, lahat ng kanyang gusto mangyayari. Kaya si Jesus Christ, yung pagkakalikha ni Jesus Kristo, inihalin tulad niya, katulad naman kay Adam. Si Adam, walang nanay, walang tatay. Di ba? Nagiging tao.
Oh. Sino bang pangalawang tao na nilikha pagkatapos Adan? Eva. Si Eva. Saan ba nagmula si Eva? Sa tadyang ni Adam. Ni Adan, di ba? Hinugot at naging isang malaking babae agad. Di dumaan pagkabibi. Malaki na agad si Eva. Di ba? Mahimala, di ba? O mula sa lalaki. Ano ba mahimala mga kababayan? Yung mula sa lalaki o mula sa babae? Ano mahimala na pagkalika? Mula sa lalaki o mula sa babae? Parehas. Di sa kasulukuyan, tayo mga tao. Mula tayo sa nanay, di ba? Pinanganak tayo sa ating nanay. Pero si Eva mula sa lalaki. Di ba napakahimala? Lalo na si Adam. Lupa lang yung pinanggalingan. Di ba? So yun mga kapatid. Si Jesus Christ, hindi po siya anak ng Diyos, bagkus siya ay isa lamang tao na anak ni Birheng Maria. Ha? Na kung saan katulad lamang kay Adan na pagkakalikha. Yung po mga mahal. Kaya nga, kami mga Muslim, hindi kami tawag ito, hindi kami nagdududa kung sa paniniwala ng kay Jesus Christ. Kasi sinabi ng Panginoon Diyos, na sinabi ng Panginoon Allah, Mal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Sa malapit ako sa Tagalog, sabi ng Panginoon Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang kahalintulad lamang, no? Si Jesucristo, sabi ng taga-taasa ng Allah, ay isa lamang sugo at propeta. Ha? Hindi hihigit si Jesucristo bilang isang propeta, sugo. Mal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Si Jesus anak ni Birheng Maria, hindi hihigit, hindi susubra bilang isang propeta at sugo. At ang kanyang nanay na si Birheng Maria ay isang matuwid, malinis na babae. Sa Islam kapatid, kung bakit makikita niyo mga babaeng Muslim nagtalukbong, di ba? Hindi nakikita yung buhok. Sinong tinutularan namin mga Muslim, mga babae namin? Si Birheng Maria. Kasi si Birheng Maria, siya yung pinakadakilang babae sa ibabaw ng mundo. Wala nang hihigit sa kanya. Siya ang pinakamainam na babae na dapat tularan, pamalisan bilang isang babae. Kaya nga, idinakila sila ng Panginoong Allah, si Jesucristo at si Birheng Maria ay itinaas ng Allah bilang higit sa mga nilikha ng sangkatauhan. Kaya mga kamahal na kababayan, si Jesucristo bilang mga Muslim, kung tunay din nagmamahal, sino bang nagmamahal kay Jesus Christ dito? Taas ang kamay. Yung nagmamahal talaga ng tunay kay Jesucristo. Lahat, diba? Lahat tayo dito. So kung tayo nagmamahal kay Jesucristo, sundin natin niya ang kanyang payo sa atin. Upang makilala natin, magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, kilalanin natin, sambahin natin ang sino? Ang nag-iisang Diyos. Sa Arabic mga kapatid, ang nag-iisang Diyos ay may pangalan. May pangalan siya. Kaya napakahalaga ng kapatid, kung tayo naniniwala, tayo ay sumasamba sa nag-iisang Diyos, dapat natin makilala ang kanyang pangalan. Diba? Kasi sinabi ni Kristo sa inyong Biblia, diba? Sabi niya, kung kayo ay manalangin, ganito ang inyong sasabihin, Amahan namin, sumasalangit ka. Ano sabi ni Kristo? Sambahin ang ngalan mo. Malinaw. Hindi sinabi ni Kristo na sambahin mo ang ngalan ko. Ngalan mo. May itinuturo siya. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa hanggang sa langit. Mapasa atin daw ang kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos? Di ba yung paraiso? Di ba? Kaharian ng Diyos, mapasa atin daw kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, ano yung Arabic ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bibigyan ko ng ito. Kasi ito yung sabi ni Kristo, magkaroon tayo ng makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, ano sa Arabic ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Malapit na sa Muslim. Islam. Si brother na ako Islam pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, kung tayo ay mag-Islam, kasi ang Islam Arabic sa Tagalog, ang Islam ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsuko, pagkalima sa kalooban ng Diyos. Ito yung Islam. In Arabic lang. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung kayo ay mag-Islam, sumunod kayo sa kalooban ng Diyos, mapasaya ang kaharian ng Diyos.
So ito yung kailangan ng kapatid, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, which is Islam, kapatid, sa Arabic. No? Kasi ang Islam, ito yung total submission to the will of God. Ganap na pagtalima, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang Islam, kapatid. Ito ang turo ni Jesucristo, turo ni Moises, ni Abraham, ni Adan, ng lahat ng propeta. Ang isuko natin ang ating mga sarili sa kalooban na nag-iisang Diyos. Ang tanong, ano namang ibig sabihin ng taong sumuko sa kalooban ng Diyos? Ano bang mas mainam? Sombrero. Ano ibig sabihin ng tao na sumuko sa kalooban ng Diyos? Balik Islam, malapit na. Muslim. Nakuha mo sa iba naman, basta meron si Father. Muslim, ha? Tandaan nyo. Ang Islam, kapatid, at Muslim, magkaiba. Ang Islam, ito yung relihiyon na nangahulugan ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Yung Muslim, yun yung doer. Yun yung tao na gumaganap. Isinuko niya kanya sarili sa Diyos, ang tawag sa kanya Muslim. So, sa atin sa Pilipinas, kapag narinig natin ang salitang Muslim, anong naisip natin? Terorista. Side bomber. Marami kong mag-asawa. Ano pa, nagtitinda ng DVD sa Quiapo, sa Cubao. Diba? Divisante. Samang ugali, matapang. Kung ano-ano yung pumasok sa narinig natin, subhanallah. Yan totoo. Pero hindi nila alam na ang kahulugan ng Muslim, yung tao pala na sumuko sa kalooban ng Diyos. Diba? Diba lahat tayo ito gusto natin sumuko sa kalooban ng Diyos? Wala sa... Tayo ba tayo susuko kay Satanas? Hindi. Gusto natin sumuko sa kalooban ng Diyos, di ba? Yun yung Tagalog sa Muslim. Ha? Yun yung Tagalog sa Muslim. Kaya mga kapatid ko, mga kababayan, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan bagkus siya ay nagpadala ng mga tao na pwedeng magpaliwanag sa inyo. Tulad ko, tulad ni Ustad Khalid, na kung saan ang hangad namin ay magabayan din kayo sa matuwid na landas. Gusto rin namin mga kapatid na magsama-sama tayo sa paraiso. No, kasi ang buhay natin sa mundong ibabaw, hindi naman tayo pang matagalan dito. Hiram lang, tama si Brad, hiram lang tayo. Lahat tayo mga tayo. Sabi ng Panginoon Diyos, kulun nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may nagtatagay ng buhay ay dadanas ng kamatayan. Kaya bago tayo mamatay mga kapatid, dapat masamba natin ang tunay na Diyos para makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya nga sabi ng Kristo upang kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kayo ay sumuko sa kanyang kalooban. Sabihin mag-Muslim kayo, pumasok kayo sa Islam. Kasi ito yung pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang Islam, kapatid na reliyon, hindi ito bago. Kasi maging sa sarili ko nung ako ibang Kristiyano pa, Katoliko pa ako dati, akala ko ang Islam ay bago lang. No. Ang Islam, ito yung relihiyon ng lahat ng mga propeta. Pansinin nyo, ang Kristyanismo, ano ang ibig sabihin ng Christian? Ang ibig sabihin ay followers of Jesus Christ. Tagasunod ni Jesu Cristo ang Christian, di po ba? So, paano yung mga nauna kay Jesus? Halimbawa, si Moises, nauna kay Jesus. Si David, si Abraham, si Noah. Ang mga tao nauna sa kanya, hindi sila Kristiyano, di ba? Kasi ang Christian, kinuha lang sa pangalan ni Jesus Christ, tagasunod ni Jesu Cristo. Yung mga nauna kay Jesus, hindi sila Kristiyano. Ibig sabihin, hindi maliligtas si Moises. Si Abraham, hindi maliligtas. Hindi ganun ang Diyos. Kaya, mga kapatid ko, ang relihiyon ng lahat ng propeta, magmula kay Adan, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Solomon, Moises, David, hanggang kay Jesu Cristo, hanggang humuli propeta si Muhammad, walang iba kundi ang Islam ang kanang relihiyon. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah ng Diyos Quran, Syara'al lakum minad din. Aking ipinagkaloob sa iyo, O Muhammad, ang din. Ano ang din? Ang relihiyong Islam. Mawassa bihi Nuhan walladina awhayna ilayka wa mawasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Aming ipinagkaloob sa Muhammad ang relihiyong Islam na siyang relihiyon ni Noah, relihiyon ni Abraham, relihiyon ni Moises, ni Jesucristo. Ano daw ang relihiyon nila? Islam. Pagsunod, pagsuko sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. At wala tatafarraqu fihi. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay dito. Mga kapatid, subhanallah, sa atin sa Pilipinas, napakarami relihiyon, di ba? Lahat sila nag-aangkin ng tunay na relihiyon. Nalilito tayo
Saan ba ako dito o doon? Kasi lahat ng sasabing totoo. Pero kapatid, isa lang ang palatandaan ng totoong relihiyon. Kinakailangan ang relihiyon na ito ay relihiyon ibinigay mismo ng dakilang tagapaglikha. Yun yung batayan, kapatid. Para makasigurado ka na ang relihiyon mo ay tama, kinakailangan ang Diyos, ang tagapaglikha mismo ang nagkaloob sa atin. Hindi yung tao. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos, sa Quran, sinabi ng Panginoong Allah, Inna Allah astafa lakumuddin. Tunay na ang Allah, ang Panginoong Diyos, ang nagkaloob sa inyo ng relihiyon. Ang Islam. Ang Islam, kapatid, hindi lang relihiyon. Ito ay way of life. Ganap na panuntunan ng buhay ng tao. Kasi ang relihiyon, ating mapapansin, siguro, niisip na ang relihiyon ay grupo ng mga tao sa simbahan, grupo ng mga tao na nagkaroon ng pista, mga ganun-ganun. Hindi, ang Islam, kapatid, ito ay din. Ito ay kompletong panuntunan nating mga tao. Way of life ang Islam, kapatid. Way of life, panuntunan ng buhay ng tao. Kaya ang Islam, ito yung panuntunan ng lahat ng mga propeta. Kaya mga kapatid, kunin natin, kapatid, ang pangako ng Diyos, ng Panginoong Allah, na sinumang magbabalik loob sa kanyang relihiyon, sa Islam, ay kanyang papatawarin ang nagdaang kasalanan. Kaya, alhamdulillah, kapatid, kapag kayo ay ayakap sa Islam, kayo ay magmumuslim, tatawagin kayong balik Islam, di ba? Kasi nga, pinalawang ni Brother Carl kanina na ang Islam ay hindi bago sa atin, bagos ito yung reliyon ng ating mga ninuno. Di ba? Hindi pa dumating ang mga Kastila sa atin, si Magellan, si Miguel Lopez de Legazpi, ang ating mga ninuno ay mga Muslim, si Ra Sulaiman sa Maynila, Ra Candula, si Ra Humabon sa Malabon, Ra Valenzuela. Ito yung mga ninuno natin, mga Muslim ito. Sultan Kudarat, Dato Puti. Pero si Dato Puti, saan natin nakilala ngayon? Yung faksyon na lang. Diba? Diba? Si Dato Puti, siya yung pinuno ng mga dato na mga Muslim noon, yung panahon na yun. Oo, kaya hindi tayo nagpapalit ng reliyon, kapatid. Maling-mali kasi sabi nagpalit ka ng reliyon. Nung mali, hindi tayo nagpalit, bagkos ay tatawagin tayong balik Islam. Nanumbalik natin sa Islam. Pangalawa, kapatid, idugtong ko sa sinabi ni Ustad Khalid, tinatawag nito yung balik Islam dahil, alam niyo ba mga kapatid, tanongin ko muna kayo, sino sa inyo dito ang pinanganak na Kristiyano? Taas ang kamay. Ipinanganak na Kristiyano. Mashallah, marami, di ba? Pinanganak na Kristiyano. Pero alam niyo mga kapatid, ang katotohanan po, ito ay ayon lamang sa ating pag-aaral. Katotohanan po, wala akong pinanganak sa atin na Kristiyano. Bibigyan ko ng patunay, ha? Sinabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, sumakanya ng kapayapaan, sabi niya, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Arabic yun? Sabi ng mga propeta, ang huling propeta Muhammad, sumakanya ng kapayapaan, sabi niya, Kullu mauludin. Pag sabing kullu, ano bang kullu? Di ba lahat? Kullu, lahat. Maulud, yung ipinanganak na bata, ha? Yuladu alal fitrah. Ay pinanganak sa fitra. Ano yung fitra? Yung kalikasan, kapatid. Ha? Pinanganak na mayroong paniniwalang kalikasan. Ano yung kalikasan yun? Yung paniniwala sa nag-iisang Diyos. Di ba mga kapatid? Naniniwala tayo ng isang Diyos, di ba? Oo. Ngayon, ang ating mga magulang o yung mga tao na nakapaligid sa atin, dahil mga bat ng pinanganak, baby, wala mo tayong kumalay-malay, di ba? Yung ating mga magulang at yung mga tao na nakapaligid sa ating mga magulang, sa atin, nung baby pa tayo, sila ang gumawa sa atin kung bakit tayo nagiging Katoliko. Kasi kung saan ka dadalhin, kung anong reliyon ng magulang mo, doon ka pagbibiligan. Tama? Aliw, born again ng magulang mo, doon ka sa magulang mo. Pagbibiligan. Katoliko doon, mas Katoliko. Diba? 70 Adventist, doon ka rin. So, susunod lang tayo sa ating mga magulang, di ba? Nakapagreklamo ba tayo dati nung sabi natin, Nay, huwag mo ko binyagan, Nay? Hindi kasi wala pa tayong isip, di ba? Tama, wala tayong isip. So, sunod-sunuran lamang tayo. Kaya nga sinabi ng Prophet Muhammad, Fa'abawaw yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Yung mga magulang lamang ang siyang naging dahilan kung bakit nagiging Kristiyano ang sanggol. Hudyo umangyan. Di ba? Halimbawa, ako bilang isang Katoliko. Sino Katoliko dito? Kaya taas kamay. Marami. Di ba sa Katolik, kapag ka nagkaanak yung mag-asawa ng bagong baby, ano ang kanilang pinaghahandaan?
Binyag. Tanong ko, bakit kailangan binyagan ng bata? Anong purpose? Para tanggapin sa ano. Para kumita si Bata. Para kumita sila. Tama si Mother, kumita kasi may bayad eh. Ano pa? Ano sa kanila niyo? Bakit kailangan binyagan? Gawin na si Father. Oo. Di ba kasi walang, di ba may pera yun. Pero may purpose kapatid, may tumpak na sagot dito. To remove the mortal sin. Para patawarin yung Mortal sin. mortal sin, manang kasalanan. O, sino pa? Bakit kailangan binyagan ng bata? Para ano? Para maging Para welcome dati sa mission. Christianism. Para maging Kristiyano, tama? O, yun tama, brother. Bigyan natin ng ano ba ito? Bag. Para maging Kristiyano. Tumpak, kapatid. Tumpak. Ano pangalan bro? Mac Joey. Mac Joey. Tama yung sinabi, brad. Bibinyagan tayo para maging Kristiyano. Kaya ang pare, kapag nagbigay ng matrimonyo ng binyag, di ba, bubuhusan ng pare ng bata ng bulibutan, di ba? Pagkatapos ay babatinting yung kampana, ting, 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 ting. Sasabihin ng pare, bibinyagan kita sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, at simula sa araw na ito, alam mo si Mark Joey? Mark Joey, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Ibig sabihin, nagiging ganap tayo na Kristiyano doon lang sa binyag. Eh, nung hindi ka pa din nila sa simbahan, hindi ka pa binyagan, ang tawag sa'yo? Kulurong. Kulorong. Ang tawag sa kasaan, kapatid, kababayan, ay Muslim. Kasi bakit ang Muslim, Arabic lang ito sa Tagalog, yung taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Taong may paniniwala sa nag-iisang Diyos. Yun ang Muslim, yung taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagiging nawala na tayo sa Islam o sa pagka-Muslim dahil tayo pinabinyagan at namulat tayo na ganito yung paniniwala natin mga magulang, yun ating nasunod. Pero wala po ni isa sa atin dito ni pinanganak na Kristiyano na. Bagkus tayo ay nasa kalagayang fitra, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag yun ang pangalawang dahilan kung bakit tinatawag tayong balik Islam. Kasi Islam na po yung relihiyon natin nung tayo ay ipinanganak sa ating magulang. Muslim na po tayo nun. Kaya magbalik Islam tayo. Sinatawag sa atin. Balik Islam. So, magkaroon tayo ng katanungan dito para gusto ko rin makuha ang inyong kalooban. Kung may mga tanong kayo, may kunti pa tayong regalo dito. Sino gusto magtanong sa inyo? Please lang, mahiya. Sharing lang. So, sinasabi niyo po na pag Christian, pinanganak ka, wala kang choice kasi bibinyagan ka, di ba? Opo. So, it's the same in the Muslim. Kapag pinanganak ka, wala kang choice kasi nga, Muslim yung family mo. Okay. Tama, magandang tanong yan It's bro. either kasi, ano po siya eh. So, pag pinanganak ka Muslim, magiging Muslim ka na. So, parang same as Christian. Wala siyang choice. Wala silang choice. Kung hindi sundin yung family, Magulang nila. Magulang. Di ba po? So sa Islam kapatid, walang binyagan dito. Kasi yung kaalaman. Walang binyagan sa Islam kasi bakit? Muslim na ang bata. Automatic nung pinanganak. Ha? Yung akika hindi yan binyag. Ito ay pagpapasalamat sa Allah na nagkaroon ng binigyan tayo ng baby blessings. Papasalamat ito, magpapakain ka. Pero yung binyagan, kaya sa simbahan, dadalhin ka sa simbahan, o dadalhin ka sa ilulog sa tubig, walang ganun sa Islam kasi bakit? Pinanak tayong literal, o sabihin likas na Muslim na tayo. Pagsunod, pagsuko, halimbawa kapatid, yung nanay natin, halimbawa, maintindihan mo, yung bata sa loob na sinapupunan, ano bang pinagpunan ng bata, di ba? Similya ng lalaki at babae, di ba? Hanggang sa namumugo, hanggang sa na para siyang, ibang itsura nito, fetus, hanggang sa lumaki, hanggang sa nabuo, nalagyan ng laman, ng buto, hanggang sa nagiging tao sa loob ng sinapupunan, ba? Itong tawag nito kapatid, ito ay tinatawag ng Muslim. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ilang buwan ba dapat manganak yung isang babae? 9 months. Kapag ka 9 months, lalabas na yung bata kasi bakit? Yun yung kahulugan ng Muslim. Sumuko siya sa gusto ng Diyos na lalabas na siya pagdating ng 9 months. May nakita ba kayong 10 months na hindi pa lumabas? Isang taon, ng bata sa tiyan? Wala kasi mamamatay na siya doon, di ba? Overdue na. Ibig sabihin, doon pa lang sa sinapupunan ng nanay, ay matatawag ng Muslim na yung bata. Kasi sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Yun ang Muslim. Taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya wala nang binyagan sa Islam. Pero yung premature, brother. Mamaliban na sa mga premature na 7 months, yung nangyayari yun. Yun, kagustuhan pa rin ng Diyos yan. Pero normal talaga na 9 months, di ba?
Walang susubra doon kasi pag sumubra, mamamatay ng bata, malalaso na siya. Meaning, doon pa lang sa sinapupunan ng nanay, ang bata ay Muslim na siya. Sumuko na siya sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Muslim. Taong sumuko sa kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi ka Muslim, saan ka susuko? Sa Satanas? Diba? Siyempre sa Diyos tayo susuko. Ito ay pagsunod, pagtalima sa Diyos, nahulugan na sa pananampalatayang Islam ka, isang Muslim. Hindi na kayo naniniwala sa baptism. Diba kasi sa Biblia, merong bilog-bilog sa dagat. Ayun, ano? Tama, sa Biblia, nakalagay na binatismuhan si ni Juan Bautista, di ba? Sa Islam, wala nang baptism dito kasi bakit? Pinanganak na tayong Islam na. Muslim na tayo Ibig pinanganak. sabihin, pag pinanganak sila, hindi sila Islam. Sino? Si So Cristo. Sa atin sa Kristiyano, yun nga, sabi ni Prophet Muhammad, lahat, sabi kullo mauludin, lahat ng isinilang, Hudyo ka man, Muslim ka man, Kristiyano ka man, yuladu al-fitra, pinanganak na isang Muslim. Kahit Kristiyano ka pang nanay, tatay, nanganak ang babaeng Kristiyana, Muslim na ang anak niya. Lamang, ginawa siyang Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Saka pala siya naligaw, nawala sa Islam nung bininyagan siya. Pero hindi bininyagan, halimbawa kapatid, ang bata pinanganak. Huwag mong turuan ng binyag yan. Huwag mong tuturuan about sa doktrina na sa rebulto, sa mga ganyan, gito. Likas sa tao na maniniwala na isa lang ang Diyos. Tama? Kahit wala magturo sa bata. Lalaki ang bata na may paniniwala na may Diyos. Kasi yun ang Islam. Yun yung paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Wala magturo sa bata. Papasok sa kaisipan niya na may Diyos. Kasi bakit? Yan ay tinatawag na fitra. Yung talagang likas ng tao na paniniwala sa Diyos kahit walang magturo sa Kanya. Lamang, bininyagan tayo sa Katoliko, siyempre, doon yung kinalakihan natin, yun ang nasusunod natin. Na kapag magdarasal tayo, Ang parehas din po sa Muslim yun. Kasi kahit hindi po siya turuan, kapag lumaki siya sa family ng Muslim, doon na siya. Di ba po? Parang nag-guess niyo po yung idea ko. oh. Yung kaya ako, Katoliko ako. Lumaki ako ng Katoliko kasi Katoliko yung parents ko, Katoliko lahat sila. Tama. So yung, halimbawa, yung sa Muslim naman po, pinanganak siyang Muslim, sabihin natin hindi natin siya turuan. So ganun pa rin kasi yung environment niya, Muslim. Yun po. Tama. Diba? Pero kapatid, alam ko dito tayong lahat naniniwala na isa lang ang Diyos. Yes, yes po, yes po. Kristiyano, Muslim naniniwala na isa. Ilan man Diyos? Isa lang. Isa lang, hindi tatlo ha? Yes po, isa lang. Hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, isa lang ang Diyos. Yun yung likas na paniniwala na ang bata ay naniniwala na isa lang ang Diyos. Nasa Islam siya sa kalagayan ngayon. Ngayon, sa Islam kapatid, kumbaga, ang bata, kung wala magtuturo sa kanya about sa relihiyon, likas sa kanya maniniwala na isa lang ang Diyos. Di ba? Kasi yan ang Islam. Lamang, naligaw lamang siya dahil magulang niya, halimbawa, Katoliko, tuturuan siya na sa ngalan ng Ama, ng Diyos, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. So, tuturuan siya ng tatlong Diyos, tatlong persona. Di ba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tama? Pero ituturo sa kanila, itong tatlo na to, iisa lang daw. Tama ba yung kapatid? Sa isa mo lang gano'n. Kung sinabi mong isa lang ang Diyos, isa lang. Huwag mo na pahirapan ang sarili mo. Halimbawa, magbigay ako sampol sa inyo ha. Ito si, halimbawa, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ama. Ipakibilang mo, ilan sila? Tatlo talaga. Pero ituturo sa atin ng pare ng mga pastor, isa lang. So doon pala sa pagbibilang, pinagluloko na tayo. Paano magiging isa yung tatlo? Isipin niyo kapatid ha, Diyos Ama, figurang matanda. Diyos Anak, bata, di ba? Diyos Espiritu Santo, sabi na, nagbukang kalapati. Kaluluwa. Tatlo ito. Pero sabi na, iisa lang. Halimbawa, si Brother, ilan mo yan? 1, 2, 3. Tatlo talaga yan. Doon pa lang, nawala tayo sa Islam. Kasi yung paniniwala sa isang Diyos, nawala na dahil tatlo ng Diyos makinakilala. So kapatid, ang payo sa inyo, bilang pagmamahal sa inyo, hindi porkit naniniwala sa isang Diyos, sapat na. No. Dapat natin makilala ang tunay na Diyos. Bakit? Napakaraming tao ngayon sa atin sa Pilipinas. Ang daming Diyos ang tinatawagan. Ha?
Sabi ni Kristo, di ba? Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pinapasamba ni Kristo ang pangalan ng Diyos. Ang tanong, anong pangalan ng Diyos? Ha? Allah. Masya Allah, Allah Father. Pero may iba nagsasabi, si Jehovah, ang Diyos. May magsasabi si Yahweh. No, may nagsasabi si El Shaddai. May si Ama. May Espiritu. Napakarami ang Diyos, di ba? Kaya nga kapatid, kababayan, ang Diyos kapatid na si Allah, nagpakilala sa kanyang pangalan. Para hindi tayo maligaw. Sabi ng Panginoon Diyos sa Quran, Innani ana Allah. Sa Tagalog, katotohanan, ako si Allah. Paano nakausap ang Allah? Hindi mo nakikita ang Diyos. Si Moises, kapatid ka si Moises. Doon sa Mount Sinai, umakit sa bundok ng Sinai, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Sabi niya, Innani ana Allah. Katotohanan, narinig ni Moises, ako si Allah. La ilaha illa ana. Wala nang Diyos, kundi ako lamang. Nagpakilala ang Diyos, siya daw ay si Allah at wala ng Diyos kundi siya lamang. Fa'abudni wa akimi salata lidikri. Sambahin niyo ako at magbigay kayo ng pag-alaala, pagbuburita bilang pagsasalamat sa akin. Kaya, ano daw ang tawag ng Diyos? Anong pangalan ng Diyos, kapatid? Allah. Yan ang tama, kapatid. Huwag kayong tumawag ng Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Ama, Diyos Espiritu Santo, kasi ito yung imbento ng tao. Imbento. Kailangan kung ano ang sabi ng Diyos, nagpakilala siya, yun ang ating sundin. Allah. Di ba sa panahon ni Moises, ang tawag ni Moises sa Diyos, sa wikang tinatawag na Hebreo, sabi niya, Eloi. Di ba? Eloi. Sa plural of respect, Elohim. Di ba? Tinawag ni Moises na Elohim, ang Diyos sa wikang Hebreo. Sa panahon naman ni Kristo, anong tawag ni Kristo sa Diyos? Ili. Di ba? Ili. Lima sabak tanit. Di ba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Jesus Christ. Sa panahon ni Prophet Muhammad, tinawag ni Prophet Muhammad sa wikang Arabic na Ila ang Diyos. Kaya kapag ng Muslim ka, La ilaha. No? Walang ibang Diyos. Ila ang tawag. Ila. Itong Ila sa lingwahe ni Prophet Muhammad na Arabic at Ili sa lingwahe na Aramaic ni Kristo at Elohim, Eloi sa lingwahe ni Hebreo ni Moises, ito ay Semitic language. Magkakapatid na salita. Na ang ibig sabihin nito sa Eloi, Ila, ay ang tagapaglikha ng lahat. Ang nag-iisang tunay na Diyos. No? Na ipinakilala niya, siya si Allah. Kaya kapatid, kapag tayo tumawag sa Diyos, manalangin tayo, huwag tayo tumawag ng hindi kanya pangalan, hindi tayo didinggin. Halimbawa si brother, ano pangalan mo bro? Buwan. Bon. Halimbawa po, naglalakad ka Bon, nasa malayo ko, tinatawagan kita, tumatawag ko sa pangalang Roger. Lilingon ka ba sa akin? Hindi. Kasi hindi mo pangalan, di ba? Ang Diyos kapatid, kapag ka manalangin ka at hindi niya tamang pangalan, hindi rin tayo didinggin niya. Sayang yung ating panalangin. Allah ang tawag, personal na pangalan ng Diyos, tapos tatawagin mo sa ibang pangalan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bakit kami hindi tumatawag ng Ama sa Diyos? Di ba sa atin, kasi Ama ang tawag natin. Kasi pag sinabi mong Ama, anong maiisip natin? Ang Diyos ay tatay, lalaki. Kasi Ama eh. Hindi naman pwede maging Ama ang babae. Di ba? Ama, lalaki. Ngayon, ang tanong, paano ka nakakasigurado na ang Diyos ay lalaki? Meron na ba nakakita sa Kanya? Wala. Kaya hindi mo maaabot sa yung rurok ng kaisipan ng lalaki. Diyos, wala ka nakakita sa Kanya. Bagay si Kristo, sabi na ang Diyos kailanman na walang nakakita sa Kanya. Di po ba? Pag sinabi mong Ama, iisipin mo na siya ay may asawa. Kasi bakit siya nagiging ama kung wala siyang asawa? Ang Diyos ba mga kapatid, may asawa? Wala. So kalapastangan ito sa Kanya pag sinabi ng Ama. Kasi pinagbintangan mo siya na siya'y lalaki, pinagbintangan mo siya na mayroon siyang asawang babae. At bukod pa ito, kung sinabi mo Ama, paano siya naging ama kung wala siyang anak? Tama? So isipin mo may anak siya. Di ba? Kasi tayo, halimbawa, ama ka ba no? May anak na ba? Wala pa. Sino may anak dito? O si brother. So ibig sabihin, nagiging ama ka dahil may anak. So ang Diyos kapatid, ang laki ng tagapaglikha, kung tinawag mo siyang ama, pinagbintangan mo siya na siya may anak. Tayo anak niya. Totoo yan sa Biblia. Tayo mga anak ng Diyos, ito ay hindi po literal.
metaphorical. Kasi sa Biblia, ang sinumang taong tumatalima sa Diyos, nagpapasakop dito, tatawagin anak ng Diyos. Pero hindi literal. Kasi ang Diyos, ilan ba? Isa. Ngayon kapatid, kapag ang Diyos ay binigyan mo ng anak, siyempre, halimbawa, ang kalabaw kapag ng anak, ano ang kanyang anak? Kambing? Kalabaw din. Diba? Aso ang anak. So, ang tao kapag ng anak niya ay tao. Kapag ang Diyos ay binigyan mo ng anak, ano ang tawag ng anak niya? So, ilan na ang Diyos natin? Dalawa na, hindi na iisa, masisira na. Tapos yung anak niya, kapag lumaki at nag-asawa yun, nagkaanak din, anong tawag ito? Diyos Apo. Hindi na titigil yun. Apo sa tuhod, apo sa talampakan. Ang dami ng Diyos. So, nasaan yung nag-iisang Diyos? Wala na, nasira na. Kaya nga sa Islam kapatid, dalisay ito ng relihiyon na kung saan pinanatili ang kadalisay ng Diyos. Pag sinabing isa lang. Kaya nga sinabi ng Diyos mga kapatid sa Quran, pagkatapos pinakilala ng Allah ang kanyang pangalan, personal na pangalan, ipinakilala niya ang kanyang sarili, ang kanyang katangian. Para hindi tayo maligaw. Kaya nga si Propeta Muhammad sa panahon niya, alam niyo yung Kaaba sa Makkah, kita niya sa TV, yung pantalong itim. Sa panahon ni Propeta Muhammad, mga kababayan, napuno yan ng mga Diyos-Diyosan. Loob, labas ng Kaaba, 360 ka mga rebulto dyan. Sa loob ng Kaaba. Na kung saan ay ang mga tao, bawat tribo, naglagay ng sariling Diyos. 360. Tinanong si Prophet Muhammad sa kanyang ng mga taga-Makkah, yung mga Kristiyano sa panahon, yung mga Hudyo, mga Pagano, mga walang pananampalataya. O Muhammad, sino ba yung nag-iisang Diyos na yung pinakilala sa amin? Samantalang ang Diyos namin ay nahihipo namin, gawa sa pilag, gawa sa binto, gawa sa ganito, kahoy. Ito yung Diyos namin, nahahawakan namin. Ano ba yung Diyos na pinakilala mo? Sino ba yan? Nag-iisang Diyos na yan? Si Propeta Muhammad, hindi siya pwede magsalita ng saganang kanya. Naghihintay siya ng revelasyon mula sa langit, mula sa Panginoong Diyos, ng Allah. At ibinabaing isang verse sa Quran, ang tinatawag na Surah Al-Ikhlas. Ipinakilala dito ng Panginoong Diyos ang Allah ang kanyang katangian. So, nung ibinaba yung verse na yun, sa Surah Al-Ikhlas, sabi na, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, na ang Allah ay, ano bang ahad? Wahid? Isa, diba? So, ilan ba ang Diyos natin, kapatid? Isa. Tama ang Diyos, tama tayo, isa lang. Huwag natin pahirapan na ang Diyos ay tatlong persona, na may ama, na may nanganak, no? May Diyos si Buddha, no? Baka, sinasamba ng mga Hudyo, ng mga Hindu, no? Ang dami. So, wahid, isa lang ang Diyos. Hindi pwedeng dadami, hindi pwedeng dalawa, tatlo, apat, lima, hindi pwedeng, isa lang ang Diyos. Pangalawa, sabi niya, Allahus Samad. Ang katangian ng Allah, ng tunay na Diyos, As-Samad. Siya ay sandigan ng lahat. Ano ibig sabihin ng sandigan ng lahat, kapatid? Wala siyang pangangailangan. Bagkus tayong mga tao, nakasandal sa Kanya. Ang ibig sabihin nakasandal? Umaasa lang sa Diyos. Di ba? Kasi Islam, kapatid, ang nag-iisang Diyos na si Allah, hindi po kumakain. Walang pangangailangan. Kasi pag ang Diyos ay kumain, ano mangyayari? Pag lipas ng 10 oras, kapag nagiliw na ang kinain niya, magsisiyar na. Gano'n ba ang Diyos? Kakain tapos magsisiyar? Di ba? Kalapastangan sa kanyang kadakilaan? Kaya hindi pwede na ang Diyos ay kumakain. At hindi rin pwede ang Diyos na umiinom. Kasi pag uminom siya, sabihin, iihi din ng Diyos? Di ba? Hindi ba napasama nito? So sa Islam, kapatid, pinanatili ang kadalisay ng Diyos. Hindi siya umiinom, hindi siya kumakain, hindi siya natutulog, hindi napapagod, wala siyang pangangailangan sa atin. Yan ang dalisay ng Diyos, yan tunay na Diyos si Allah. O, lam yalid walam yulad. Ang Allah ay hindi nagkaanak at hindi ipinapanganak. Kaya nga kapag kami mga Muslim, hindi naniniwala na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung nanganak ang Diyos, dadami ang Diyos natin. Hindi na siya mag-iisa, dadami na siya, di ba? At hindi rin siya ipinapanganak, meaning ang Diyos ay walang magulang. Walang pinagmulan. Kasi mga kapatid, kung ang Diyos ay may magulang, may pinagmulan, ibig sabihin may nauna sa Kanya. Tama? Oh. May ninuno din siya. Ang tanong ko, sino bang nauna? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. Oh. Sino nauna? Si Maria o si Jesus? Ha? Si Maria. So paano nangyari na ang Diyos ni Jesus? Nauna si Maria na tao. Di ba? Magulo, di ba? Kaya nga ang Diyos, kapatid, walang nauna sa Kanya. Sa Arabic, wal awal wal akhir. Siya ang nauna at siya ang
pinakahuli. Sabi sabihin, walang una sa kanya. Kaya si Jesus Christ, hindi siya matatawag na Diyos. Kasi bakit? May nauna sa kanya. Propeta. Si Maria, nanay niya nauna tao. So, hindi po pwede na ang tao, mauna sa Diyos. Di ba? So, propeta lang si Jesus Christ. Tamang kapatid, propeta lang siya. Kaya, panghuli, sabi niya, wala niya kullahu kufuwan at ang Allah, ang Panginoon Diyos, wala sa kanyang makakatulad. Ang Diyos kapatid, walang nakakita sa kanya. Kaya hindi tayo pwede maglagay ng larawan, diba? At diyan tayo manalangin. I-imagine din ito yung Diyos. Diba? Minsan may mga tao, i-imagine ng Diyos ay blow yung mata, mahabang buhok. So bawal po yun kasi bakit wala nakakita sa kanya. Wala siya kanyang makakatulad. Yun yung ala kapatid ang tunay na Diyos at yun ang katangian niya. Hindi siya nagkaanak, hindi siya namamatay, wala siyang pangalan, makapangyarihan siya, at siya ay walang kahalintulad. Yun yung ala kapatid. Yun yung lumikha sa atin. Yun yung nagbigay ng buhay sa atin para tayo ay kanyang subukan sa mundong ibabaw. Di ba? Pagsubok lang buhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya kapatid, bago po tayo bawian ng hininga, kukunin ng ating kaluluwa ng Panginoong Diyos, ng Allah, dapat magbalik loob tayo sa Kanya. No? Kasi kung mamatay ka na hindi mo masamba ang tunay na Diyos, sa kabilang buhay, ikaw ay makabilang sa magiging talunan. Naraka Jahanam, yung Jahanam, yung Imperno, doon mapupunta yung tao na matay na hindi niya nakilala ang tunay na Diyos. Kaya nga sa Islam kapatid, ang pagyakap dito, mga mahal na kababayan kapatid, na walang binyagan dito. Walang lubluban, walang ninong, walang ninang, walang papimkim, no? Walang maraming seremonya. Ang kailangan lamang ng Diyos sa atin yung ating puso. Linisin natin ang ating puso sa pamamagitan ng pagbalik loob sa Kanya. Iwanan natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tribulto, larawan, imahin, ano pa man yan. Iwasan natin yan sapagkat yan ay panggatong sa impyerno. Ang tunay na Diyos ay naninibugho kapag tayo ay sumamba sa ibang maliban sa Kanya. Jealous siya. Kaya nga nagbigay siya sa 10 utos. Sino nakakalam ng 10 utos? Yung unang utos lang. Shall have no other regards before. Masya Allah. Gusto mong pa-slide? Ganda. Diba? Anong pangalan mo? Joseph. Diba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ito yung pinakamataas na utos sa Ten Commandments. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Pero ang mga tao ngayon, pumunta ka sa India, ang sinamba baka, ahas, daga, unggoy. Pumunta ka sa China, Myanmar, yung Korean, sinamba si Gautama Buddha. O, si Buddha yung nagbuto naman lagi yung temple ng mga Chinese, sa labas, taba-taba, may bakad. Si Buddha yung Diyos nila. O, may mga tao sumamba sa apoy. May mga tao sumamba sa puno, sa ribulto, no? Sa propeta, si Jesu Cristo, sinamba, si Virgin Maria. Ang dami, nasaan na yung sinabi sa unang commandment na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sinong sumusunod dito? Ang Islam. Kasi wala tayong sinasama, wala kami sinasama kundi yung nag-iisang Diyos lang. Islam ang sumusunod, gumaganap sa Ten Commandments, mga mahal kapatid. Pero mga tao, sinong sinamba? Si Jesus sinamba, si Maria, 10 ng mga santot-santa. Diba? Nasaan yung sinabi sa first commandment? O sino nakalam sa second commandment? Sa pangalawa sa 10 utos. Meron po sinabi ang Diyos sa pangalawa. Huwag kayong magkaroon ng larawang inanyuan na inyong yuyukuran, paglilingkuran. Ito man ay sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng lupa, at sa kalawakan. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos na mapapanibukuin. Naninibugho siya kapag magkaroon tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya ang Islam kapatid, ang Islam pananampalataya, bakit maraming yumayakap dito? Kasi ginamit nila ang kanilang talino. Sa Islam, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, maligtas tayo, sundin natin ang sinabi ni Jesus Christ, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kilalanin na natin ang nag-iisang tunay na Diyos. Ibig sabihin, kilalanin siya lang sambahin natin. Kaya nyo magsambahin na nag-iisang Diyos, mga mahal na kapatid, na hindi kayo magtambal sa pagsamba sa Kanya, na nakapokus lang ang inyong pagsamba doon sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, si Allah. Kaya nyo bang iwasan yung pagsamba sa mga nilikhang bagay? Nililok ng kamay? Kung kaya kapatid, kalahati ng Islam na sa inyo.
Pangalawang tanong ko sa inyo, kaya nyo bang paniwalaan ang lahat ng propeta? Kabilang na doon si Jesucristo, Muhammad, Moises, Abraham. Lahat ng propeta paniniwalaan natin. Kaya nyo yun. Ibig sabihin, nasa inyo na ang Islam. Nasa inyong kamay na ang paraiso ngayon. At sinabi ni Prophet Muhammad, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sabi ni Prophet Muhammad, sinuman ang kanyang sinaksihan, sinumpaan na wala siyang Diyos na sasambahin, maliban sa nag-iisang Diyos, si Allah, dakhala al-jannah. Kayo ay makakapasok sa paraiso. Ang susi ng paraiso, kapatid, ay yung pagsaksi natin na wala tayong sasambahin, maliban lamang sa Allah. Yan ang susi ng paraiso. So, yun kapatid sa Islam, inaanyayahan namin kayo na kung saan mabalik loob sa tagapaglikha. Dahil nga, magsisi tayo sa huli at abutan tayo ng kamatayan ay nasa huli ang pagsisisi. Inshallah. So kung may mga tanong pa kayo, mayroon pa tayong regalo. Inshallah. Sino pang gusto magtanong? Nasaan na yung cellphone ko siya? Sino pang gusto magtanong? May sombrero pa. Ako, yung anil din po ba, bro, sign sa Muslim, nag-ano din po ba? Exist po ba? Okay. Ang anghel kapatid, meron ka na ba regalo? Meron na. Okay. Sa Islam, naniniwala kami sa anghel. Kasi kabilang sa paniniwala ng mga Muslim ang 6 articles of faith, sabihin, 6 na paniniwala sa pananampalataya, 6 na paniniwala. Ibig sabihin din, ang una, ang maniwala kami sa kaisahan ng Diyos, sa Allah. Nag-iisa lamang siya, bukod tangi siya, wala siyang kasama sa pagka-Diyos, siya lang naman nag-iisa. Pangalawa, al-imano bimalaika, yung paniniwala sa mga anghel. Kami mga Muslim naniniwala kami sa mga anghel, subalit ang anghel ay hindi lalaki, hindi babae. So maaalintulad po ba natin siya sa ano? Propeta o ano? O So, kasi, diba kung ano, parang naging sugo din yung anghel. Okay. Ang anghel na sugo, bro, ay si Anghel Gabriel. Mashallah, si Anghel Gabriel. Siya yung anghel na mensahero. Naniniwala tayo dyan, isang Muslim. Dapat ka si Anghel Gabriel, siya ang inutusan ng Panginoong Diyos, ang Allah, na bumaba sa lupa, mag-anyo siyang tao. Nag-aanyo siyang tao upang iparating sa tao upang iparating sa propeta yung mensahe na galing sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman siya bababa sa atin doon para kausapin tayo, di ba? So, sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, halimbawa, sa panahon ni Prophet Abraham, inutusan si Anghel Gabriel na bubaba at kausapin si Abraham, na Prophet Abraham, bigyan siya ng kapahayagan, yung suhuf, yung kalatas ni Abraham. Sino nagbigay sa kanya? Si Anghel Gabriel. Kasi siya yung anghel na mensahero. Marami kasi klase ng anghel, bro. May anghel sa impyerno. Akala natin si Satanas yung hari ng impyerno. Hindi. Ang hari dyan, yung nagbabantay yan, ay may anghel din nakatalaga. May anghel din sa paraiso, nakatalaga. May anghel din sa atin, kasama natin, 2. Naglilista ng ating mabuting gawa, sa kaliwa, masasamang gawa. Maraming klaseng anghel. May anghel sa nag-aalaga ng ulan, napakaraming anghel. Iba-iba ang kanilang trabaho. Ang anghel, ang pagkakalikha nila ay mas mainam pa nga tayo sa kanila. Kasi bakit? Tayong mga tao, may free will tayo. Ano ibig sabihin free will? May kalayaan tayong sumunod or sumuway. Kaya may paraiso, may impyerno. Yung taong masunurin, paraiso siya. Ang taong parasuway, di sumunod sa utos nito, may impyerno siya. Pero ang mga anghel, bro, hindi sila pwedeng sumuway. Kung ano lamang yung ipinag-uutos na kanila ng Allah, ng Diyos, yun lamang kanilang ginagawa. Nang masunurin sila, hindi sila sumusuway sa Diyos. So naniniwala kami yan, bro, sa anghel. Kabilang yan sa paniniwala sa Islam. Ang maniwala sa mga anghel. Sa mga propeta, sa kasulatan, sa araw ng paghukom. Ang maniwala sa tadhana, mabuti man ito o masama. Ano yung sabihin nun? Tayong mga tao may nakatadhana na sa atin. Na kung saan nangyari sa atin ng mga, sabi, malas man ang buhay ito. Hindi, huwag kong sabi ng malas, ito ay nakatadhana sa iyo. Kaya tanggapin mo na maluwag sa iyo, sapagkat ito ay destiny o kapalaran mo. Kabilang sa paniniwala ng mga Muslim.
Sino pa po magtanong? Paano naman po yung sa di ba, tawag sa inyo, may Quran kayo, di ba? Tawag sa Biblia, Quran. Sa Kristiyano, Biblia. Kasi may mga ibang religion din, may mga Biblia pa ninyo. Ano ba ang tunay na Biblia? Quran ba o Biblia? Yung talagang binabasa. Kasi sa kanila, meron din naniniwala. Pag binasa mo yun, totoo naman yung sinasabi naman doon. Pag pumunta naman sa ibang kan, ganun din. Tama, masyala. Ano pangalan bro? Arwan po. Arman. Okay bro, anong kaibahan ng Biblia at Quran? Ang Biblia bro, ito ay kinuha sa salitang Bible na kung saan ito ay mga libro na hukay sa ilalim na compilation of book, Biblios. No? Ang Biblia, walang propeta na nagtuturo sa panahon niya na ito yung Biblia. Walang propeta na ang hawak ay Biblia. Yung Biblia, ito yung makabago lamang sumulpot ng mga matagal na panahon na wala si Jesus sa kapal na compiles ito. Yung Quran bro, ang kaibahan sa Quran, ito ay purong salita ng Diyos. Naniniwala kami ng Quran, kalamullah, salita ng Allah ng Diyos. Ang Quran bro, hindi yan ibinaba na ito ay buo. Ibinaba ang Quran sa pamagitan ni Anghel Gabriel, kasi si Anghel Gabriel na mensahero ng Anghel, ipinanaog niya ang Quran piece by piece for a period of 23 years. Ibig sabihin, bakit hindi ibinaba ang Quran ng buo bro na book sa historiang libro no? Isa-isa yan, piece by piece hanggang sa pagka-propeta ni Prophet Muhammad. Kasi ang Quran, ito yung gabay ni Propeta Muhammad para sa sangkatawan. Ilang taon ba naging propeta si Prophet Muhammad? 23 years. So ang Quran, nabuo din siya ng 23 years per piece, no? At ang Quran bro, kaibahan sa Biblia, kaibahan sa kanila, ang Quran ay napanatili sa wikang Arabic. Kung may Quran dito, kung makikita ninyo, pakita ko sa inyo ha. Ito ay Arabic. Ayan. Nakita niyo, mayroon bang English? Wala. May Tagalog ba? Arabic. Bakit Arabic? Kasi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay Arabo. So ang salita niya Arabic. So paano niya may paliwanag sa kanyang mga pamayan kung ibibigay sa iyo ay Bisaya o English? So Arabic din kasi Arabo si Prophet Muhammad. So sa lahat ng kapayagan sa mga relihiyon ngayon, talagang ang Quran lamang ang nanatili sa original na anyo 1,444 years na nakalipas hanggang ngayon ay nasa wikang Arabic. Samantalang ang Biblia, ano bang salita ni Kristo sa panahon niya? Aramaic. Aramaic, tama. Aramaic. May makikita ko ba kayo ngayon na Aramaic na Biblia? English. Wala nang Aramaic, di ba? English. So wala sa original. So kami na lang mga Muslim, ang may original na aklat sa panahon ni Propeta hanggang sa panahon natin ngayon, nanatili na Arabic, walang pagbabago. Kung meron mang pagsasalin sa Tagalog, English, translate na lang yan. Nandito pa rin yung Arabic sa halimbawa, sa kaliwa, sa kanan, sa kaliwa yung translation. Nandun yung Arabic. Kung magkakamali ka sa pag-translate, meron kang babalikan. Kasi nandun yung original, Arabic, di ba? Unlike sa Biblia, kung may pagkamali sa pag-translate, ano babalikan mo? Wala na mga Aramaic dyan. Di ba? Ang dami pang verse. Ang dami pang nirevise pa ngayon, pabago-bago pa, di ba? New Testament. Oo, nawala na yung ibang mga testamento dyan. So, nasaan yung original? Kaya maraming sikta ang lumabas ngayon sa panahon ng mga Kristiyano. Kasi bawat sikta, iniba nila ang kanila. Ang books sa Katoliko, 73 books. Pero ngayon sa mga born again halimbawa, sa yung mga bagong relihiyon, 66 books na lang. Pentecostal, sa Sabadista, sa Jehovah's Witness, 66 books na lang. Tinanggal nila yung 7 books. Pero sa Biblia, sa Quran bro, nanatiling original, walang pagbabago. Alam nyo bro, sa Pilipinas, sa buong mundo, kung ilan nakapamemorize ang Quran, na-memorize ang Quran, cover to cover, mahigit 10 milyon. Ano nakapamemorize ang Quran? Sa atin sa Pilipinas, mga bata, memorize yung buong Quran. Oh, di ba sa Cotabato, ang overall Muslim doon, marami na memorize. Ngayon, may alam ba kayo na Kristiyano, pastor, pare, na memorize yung buong Biblia?
Wala pong alam. Binabasa lang nila. Pero yung ilagay sa ulo lahat, wala. Pero sa Islam bro, kaya nga pagka nagkamali yung imam, naglilid ng sala, kinukulit sa likod. Kasi bakit? Memoryado din yung nasa likod. Alam din yung laman nito. So, kaya nga sinabi ng Allah, ibinaba ko ang Quran sa wikang Arabic na kung saan ibinaba ko to upang aking pangangalagaan laban sa pagbabago. Iingatan ito ng Diyos bro. Kaya nga wala pang sinuman nakagawa ng pagbabago sa Quran kasi bakit? Iniingatan ng Panginoon Diyos, memoryado ng mga Muslim, maraming Muslim na memorize dito. Hindi ka pwede mag-imam sa masjid kung hindi mo memoryado ng buong Quran. Yun yung ano doon. Kailangan memoryahan ng buong Quran, pwede ka mag-imam. Ikaw ito talaga sa masjid. Kaya, yan kaibahan bro. Ang Quran, salita ng Diyos na nanatili sa kanyang original na anyo. No? Bilang ito kung ilang verse, ilang words, lahat ito memoryado ng mga Muslim. Hindi lahat, pero marami nakapag-memorize. Kaya nga, sa isang Muslim, dapat din siyang mag-memorize ng Quran sa kanyang mga kaya para may sabuhay natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi ni Kristo, ang pananampalataya na walang pagsagawa, ito ay patay. Ito ay baog. So sa atin, bilang mga kung Muslim kayo inshallah, bigyan natin ng pagkataon ng mga sarili na mag-aral sa Islam. Yung mga terrorista, ano yung napaniwalaan nila? Okay. Yung mga terorista sa ang Islam kapatid, hindi nagtuturo ng karahasan. Ang Islam ay ginawa sa ugat na salitang salam na kapayapaan. Peace. Kaya walang puwang sa Islam yung karahasan. Pambubumba, suicide bomber, wala po yung turo ng Islam. Yung, ha? Hindi sila Muslim. Oo. Kasi ang salitang Muslim, yung taong sumunod, sumumpo, tumalima sa Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Di ba? Gumawa ng kabutihan, layuan ng kasamaan. Yan ang utos ng Diyos. Kapag ikaw ay sumuway sa Diyos, sa pagkakataong ito, hindi ka na matatawag na tunay na Muslim. Kasi baka sumuway ka na eh. Oo. Paano mo maatim na magpapasabog ka, halimbawa, madadama yung bata, mga matanda, sibilyan na walang kamamumang, kamalimalay. Napakalaking kasalanan. Ano yung kapatid? Sa turo ng Islam, sino man ang pumatay ng isang tao na walang katarungan, pumatay ka na hindi makatarungan ba? Nung pumatay ka na walang kalaban-laban. Sabihin ba niya pag-jihad? Oo. Sabi ng Allah, ng Diyos, Quran, parang pinatay mo na ang buong sangkatauhan. Imagine, kapag pumatay ka na isang tao na wala sa katarungan, parang pinatay mo na ang buong sangkatauhan. Ganun kalaki ang parusa. Ang matindi ang kasalanan niya. Sa Islam nga, ang aso, pakainin mo, alagaan mo, pusa, paano kayong tao, patay mo na walang kalaban-laban? So, hindi tuturo sa Islam. Yung mga tao gumawa na ganun, sa impyerno sila mapupunta. So, kasi ang Islam nagtuturo ng kabutihan, nagtuturo ng pagmamahalan, ng pagkakapatiran, at ipinagbabawal yung mga karahasan, lalo yung mga suicide na yan, bombing na yan, napakapalapastanan yan. Kaya nga kapatid, pag nag-Muslim tayo, mag-aral tayo sa Islam. Kasi kung hindi tayo mag-aral sa Islam, may mga ligaw na mga nagpakilalang Muslim sa atin sa Pilipinas. Aanyayahan kayo, dito kayo sa atin, sa amin, ito ang Islam, itong ganito, tapos yung pala, dadalhin pala kayo sa mga masamang gawain. Oo. Halimbawa, di ba alam naman natin nangyari? Kaya mag-aral tayo kapatid. Kasi pagka ikaw yung Muslim, na walang kaalaman, o yung sa Pilipinas, Muslim dito, sama rin ako dito. Yung pala, mali ang kanilang paniniwala. Akida. Kaya mahalaga sa Islam, sa mga Muslim, lalo sa mga bago tulad natin, o kay inshallah yayakap kayo sa Islam, inshallah mag-aral tayo kapatid. No? Kasi hindi porket nag-Muslim tayo tapos na. Hindi. Dito pa na nagsisimula. Kumbaga, kapag nag-Muslim tayo, nasa Islam na tayo ngayon, ang inyong lahat ng nagawang kasalanan ay papatawarin ng Allah. Alam niyo mga kapatid, kapag kayo Muslim, ang inyong nagawang kasalanan noon hanggang sa ngayon, burado na. Papalitan ng Allah ng kabutihan lahat. Kaya nga sa Islam, sino mang nagbalik Islam, para siyang bata na bagong silang na walang bahid ng kasalanan. No? Ito yung born again na tinatawag dito sa Islam. Kasi para ka pinanganak na bago. No? Kasi bakit wala ka ng kasalanan eh? Kasi bakit pinatawad ng Allah? Kasi bakit nagbabalik loob tayo sa Kanya? Halimbawa, para makuha ninyo, halimbawa isang tao, nag-Muslim siya, 60 years old. 60 edad niya. Yumakap siya sa Islam, nagsyahada siya.
After that, yung buhay niya, 1 taon lang, namatay siya. Sa araw ng paghuhukom, hindi na siya tatanungin doon sa 1 hanggang 60 years old. Tatanungin naman siya ng Allah yung kailan siya nag-Muslim hanggang doon ang buhay niya. 1 year lang ang katanungan sa kanya. Kasi pinatawad niya yung nagdaan ng kasalanan. Kaya mapalad tayo mga kapatid, mapalad tayo sa pangalan. Para tayo